Paano nga ba maaalis ang gold-plated ng isang alahas? Yan ang ating pag-usapan ngayon mga boss dito sa aking channel na Usapang Alahas. Uy anak ng mahirap. Oh no! Sindakan lang yan eh. Ginagawa mo! Kala mo hindi kita papatulan ha? Magandang araw mga boss. Pag-usapan natin mga boss ang tanong ni Boss John Luna. Ang sabi niya, Idol, paano po ba alisin ang gold-plated ng kwintas? So mga boss, bibigyan kita ng isang uri ng alahas na maaring naka-gold-plated. Kagaya ng silver mga boss. Ang silver mga boss ay pwede siyang i-gold-plated. Yung gold-plated mga boss, yun yung tinutubog lang siya mga boss, kinukulayan. Pwedeng itubog ang isang silver gagawing kulay ginto. Ngayon mga boss, kung paano natin naalisin yan, ang pagkaka-gold plated kasi dyan sa isang silver ay kusa lang talaga yung nawawala or nagpe-fade siya sa tagal na ng panahon sa kakasuot mo. Pero kung gusto mo naman siyang alisin or gusto mo na siyang ibalik sa kulay ng silver, ang gawin lang dyan mga boss, doon sa isang jewelry shop, aapuyan lang yan mga boss. So sunugin lang yung bang nagbabaga, tapos tinatambog lang yan sa sulfuric acid. Maalis na po doon ang pagkakatubog, yung pagkakapit ng yellow gold doon sa isang alahas na kagaya ng silver. Yun po yung isang paraan mga boss na pag-aalis sa isang gold plated, yung bang nakatubog lang, susunugin lang siya. Hindi man siya masisira mga boss kasi aapuyan lang siya, initan yung pang namula-mula na nagbabaga-baga na siya, tsaka siya itatambog sa sulfuric acid. Naalis yung pagkakatubog niya mga boss, naalis yung kulay, babalik siya sa pagiging puti ng kulay ng silver. Meron pang isa mga boss, kung ang isang alahas na silver, kapag yun ay tinatawag namin na nakaplake, yung nakabalot talaga siya ng ginto, na asing yung isang alahas mo, nakabalot talaga siya ng, halimbawa gusto nyong balutin ng 14K or 18K, nakabalot talaga siya mga boss. Kahit iuri yan, ikiskis dan sa bato, lalagyan ng acid, may uri talaga na lalabas kasi nga yung silver ang loob, pero nakabalot na siya ng ginto. Yun yung po yung tinatawag na plake. Sa ganong klase ng alahas mga boss, yung nakaplake, nakabalot sa ginto, hindi siya maalis doon sa ganong proseso lang na iniinitan, binabaga at tinatambog. Kasi nasubok ko na yan mga boss. Yung kwintas ko na ginawa na silver at saka bracelet, pinaplaki ko yun, binabalot ko siya ng ginto. Ang alahas ko na 15 grams na necklace, sa kakaplaki ko, kaulit-ulit ko lang nakaplaki, dagdag ako ng dagdag ng ginto kasi sarili ko lang naman gamit at bumibili lang naman ako ng mga retaso na ginto sa mga kasamahan ko. Pinaplaki ko yung aking kwintas na silver. Yung 15 grams ko ay umabot siya ng 20 grams. So mayroong 5 gramo na pumasok o nakabalot doon sa aking kwintas na silver. Yung 5 gramo na ginto ay nakabalot na talaga siya doon sa aking kwintas. Nadagdagan na kasi siya ng timbang. Ngayon ang gagawin ko sana doon mga boss, ay nagsawa na ako doon sa kulay ng aking silver na alahas na kulay ginto na siya. Nagsawa na ako sa kulay niya. Gusto ko nang ibalik siya sa pagiging silver. So in-apply ko yung ganong proseso mga boss. Yung binabaga, iniinitan ko, tinatambog sa sulfuric acid, maski tinatambog ko lang sa tubig, hindi talaga naalis yung pagkakapit ng plake kasi nga asing nakabalot talaga siya doon sa alahas, hindi siya naalis. So hindi po pwede ang babagahin lang at itatambog. So ang isang paraan naman dyan mga boss, mamimili ka na lang doon. Kung gusto mo bang makuha yung ginto, ay sisirain mo na yung alahas mo, lulusawin sa acid yung alahas mo. Halimbawa kagaya nga nung sa akin na 15 grams nagiging 20 grams na, hindi ko na in-apply yung ganun, hindi ko na nilusaw yung alahas ko para makuha lang yung ginto kasi nga nung panahon na yon ay murang-mura lang naman ang binili ko sa ginto, 140 lang, 160 ang per gram ng 14K. Kaya di na ako nag-aksaya ng panahon na ay paprocess pa
lulusawin sa acid para makukuha yung ginto. Kasi ang gusto ko nga sana noon, manatili lang yung yari ko na ginawa na kwintas, ay gusto ko lang suot-suot lang. Kaso nga hindi nga po pwede, so hinayaan ko na lang na nandoon yung nakakapit yung ginto doon sa aking ginawang necklace na silver. So ang paraan doon mga boss, para maalis yung pagkaka-plucky niya o yung pagkakabalot ng ginto, ay lulusawin sa acid yung silver, yung alahas, malulusaw sa acid, makukuha pa doon yung ginto. Merong mga proseso na ginagawa doon mga boss para makukuha mo yung ginto, makukuha mo din yung silver. Mahihiwalay nga lang, masisira yung alahas kasi nga matutunaw, lulusawin, magiging liquid ulit yun parehas. Ngayon sa proseso na yon, mahiwalay naman doon yung silver, makukuha naman din yung ginto. Yun nga lang, masisira, nalusaw yung alahas. Kasi hindi siya apply lang, hindi siya po pwede doon sa initan lang at itatambog kasi nga nakabalot. Pero yung isa na tubog lang, kung talagang tubog lang, ay po pwede siyang initan at itatambog lang doon sa sulfuric acid, maalis na yung pagkatubog kasi wala namang ginto na pumapasok o nakabalot doon sa isang alahas kasi nakatubog lang, nakakulay lang siya, walang ginto yun. Kaya okay lang yun na pagkainitan, parang kumbaga sa damit ay kinukulayan mo lang, ginojubos mo lang, ganyan, kinukulayan mo lang. Kaya sa paglipas ng panahon sa kagamit mo ay kukupas din yung pagkakatubog. Yun nga lang, mga ilang linggo, ilang buwan, tsaka pa yun kukupas. At tsaka yung pagkakakupas ng pagkakapit ng yellow gold, hindi yun as in basta-basta kumukupas. Sisimula yan doon sa mga juin-juin, doon sa mga supungan, umpugan, kasi alam ba, kwintas no, nagkakaskasan ng ganyan. Doon sa part na nagkakaskasan, yung unang magpipid kasi nga nakakaskas siya, lagi siya nakakaskas, unti-unti yun na mamuti-muti at babalik na yung pagkakasilver hanggang sa unti-unti na unti-unti mamumuti, pero mayroon pa tagang maiiwan talaga dun mga boss na part pa rin na naninilaw. Kaya kailangan talaga doon, para maalis ang tuluyan ng paninilaw, ay babagahin at itatambok sa sulfuric acid. So yun lang mga boss na nakatulong sa aking ginawang paliwanag na kung paano ba alisin ang pagkaka-gold plated. So yun ang dalawang klase ng pagka-gold plated, pagkakatubog. Yung isa tubog lang, makuha sa init-init, at yung isa naman nakaplaki, nakabalot, hindi siya kakaya sa init-init. Kailangan talaga doon lulusawin yung isang alahas para makuha doon yung ginto na nakabalot, kasi nga yun yung tinatawag namin na plaki. So yun mga boss na nakatulong, at sa di pa nakasubscribe dito sa channel ko, anyayahan ko kayo mag-subscribe, palike and share na rin mga boss para marami tayong matulungan dito sa ating channel na Usapang Alahas. Maraming salamat mga boss sa iyong panonood.